Magandang hapon po sa ating lahat. May gusto po ako sa inyo i-share. Patungkol po yan sa salita ng Diyos sa Bible na po. Pero bago po tayo mag-umpisa, umasa magtiwala po tayo sa Diyos, sa salita sa Bible at sa Diyos. Manalangin po, no? Kasi po ay hindi po to sa sariling karunungan galing natin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na po. Yan po, tayo po ay pumikit manalangin. Maraming salamat po ang Diyos na dakila sa inyong biyaya at pag-ibig, pagmamahal at kabutihan. At salamat po sa ngayong araw na to na pagpapala nyo, na makapag-aaral ng inyong salita. Salamat po. At amang Diyos na dakila, patawad po sa aking mga sala at mga sablay. At amang Diyos, pangunahan nyo ko ng banal na espiritu nyo at pag-ibig, power, biyaya nyo yan sa pag-share ng gospel salita sa Bible, sa kapangyarihan nyo. At kayo po magproteksyon ng mga Diyos na dakila sa pag-share ng salita Bible nyo, laban sa lahat ng uri ng kasamaan. At may share lang po na maayos at pangunahan niyo po ko amang Diyos na dakila, ang banal na espiritu niyo sa pagsalita at sa salita niyo sa Bible. Yun lang po ang may pahayag. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Yan. So yung salita po ng Diyos, kailangan niyo malaman yung gospel po, salita po yan ng Diyos patungkol kay Jesus Christ na anak ng Diyos. Sabi po sa Bible, hindi po natin sinabi, sa Bible po. Ngayon po sa Bible, may sinasabi po ang Diyos patungkol sa bad news, patungkol sa good news, sa kaligtasan. Ngayon ang una po nating mababasa sa Biblia muna, yung bad news, yung kalagayan ng tao sa Diyos pag namatay siya. At ano ba yung kalagayan niya sa Diyos sa harapan ng Diyos? Tayo pong lahat at bawat isa. Ano ba ang estado natin sa Diyos? Yan. Ngayon po dito babasahin natin sa Bible verse po, sa Romans chapter 3 verse 10 po, verse 10. Sabi po dito sa verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Ibig sabihin po mga ka-viewers, sabi po ng salita ng Diyos, pag sa Tagalog, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sabihin, wala pong matuwid kahit isa sa ating mga tao sa mundong ito. Yun po sabi ng Bible. Tapos sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So sabi po ng salita ng Diyos, pag tinagalog po, ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos at napalayo sa kaluwalhatian niya. So ibig sabihin po lahat ng mga tao, mga ka-viewers, ay makasalanan, mga wicked, masasama. Tayo po yun. At lumabag sa utos ng Diyos, no? Sa batas niya. Dahil ngayon po dyan sa verse na yan, makasalanan tayo. Yan sabi po ng Diyos, at napalayo sa kaluwalhatian niya. So, ibig sabihin, papunta po tayo sa kapahamakan. Ngayon po, dahil makasalanan po tayo, may parusa po ang Diyos sa atin pag namatay po tayo. Ito po yun, sabi din sa Bible. Romans chapter 6 po, verse 23. Sabi dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi mga ka-viewers, na tinagalog nyo, ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po mga ka-viewers, doon sa unang passage po, may bayad sa kasalanan, sabi po ng Bible. Ito po ay kamatayan. Dalawa lang naman po kamatayan sinasabi po sa Bible. Dalawa po. Yung una, mamamatay ang tao physical. Yan po ang unang kamatayan na mararanasan ng tao. Physical mamatay. Yan po ang una. Dahil makasalanan tayo, yan po ang parusa ng Diyos sa atin, mamatay physical. Yan po ang una. Sunod po, may pangalawang kamatayan pa. Ito naman po yung kaluluwa natin sa loob ng katawang pisikal, pupunta po sa impyerno habang buhay. Yun po ay parusa natin sa Diyos dahil makasalanan po tayo. Yun po ang sabi sa Bible. Nakalagay po yun yung pangalawang kamatayan dito po sa Bible din. Revelation chapter 21 po, verse 8. Tingnan niyo po. Revelation chapter 21, verse 8 po. Sabi dito, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers
and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burn with fire and brimstone, which is the second death. So makikita nyo mga viewers, nakalagay po dito lahat ng kasalanan. Sinungaling, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mangkukulam, mamamatay tao, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na gawain, pakikiapid, ayan, nakalagay po dyan. Unbelieving, hindi naniniwala sa totoong Diyos, no? Fearful, takot sa kabanalan, yan, sa Diyos. Yan. Yan, parang po, yan po. Ayan po, nakalagay dyan sa verse na yan. Ang dami pong kasalanan nakalagay. Ngayon, makikita nyo, ang parusa po ng Diyos dyan sa lahat po ng kasalanan na nakalagay dito sa Bible ay impyerno po. Lahat po tayo makasalanan. So, yun po ang parusa natin sa Diyos sa impyerno. Wala pong hindi sa atin nagkasala. Wala din po sa atin sa mundong ito ang perpekto. So, dahil dyan, makasalanan po tayo lahat, yan po ang parusa natin sa Diyos. Sabi sa Bible, mapunta pong impyerno habang buhay. Yan po ang nakakalungkot. Napupunta ng isang tao pag namatay sa impyerno po. Yan po yung nakakalungkot, bad news na sinabi ng Diyos sa Bible sa lahat ng tao. Dahil makasalanan, paparusahan sa impyerno po habang buhay. Parusa natin sa Diyos. Yan po nakakalungkot. Ngayon, nalaman po natin ang bad news. Sinabi po kasi ng Biblia. Ngayon yan ang kalagayan po natin sa Diyos. Ngayon naman po, malalaman natin yung good news patungkol sa kaligtasan. Opo. Ito po yung sinabi sa Romans 5:8 naman po. Romans 5:8. Yan. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8. Ito po. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So dito sa verse mga viewers, sabi ng salita ng Diyos, ngunit pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin mga makasalanan, nang minsan mamatay si Kristo para sa atin. So ibig sabihin mga viewers, 2,000 years ago po, sa bayang Israel, yung kwento ng Bible, sa Jerusalem, papuntang Golgota, doon po napako si Jesus sa krus. Ang anak ng Diyos, si Jesus po. Napako sa krus po at namatay at nilibing at nabuhay sa ikatlong araw. At nabubo po yung dugo ni Jesus sa krus, mga ka-viewers, para saan po? Pambayad sa sin, at sa impyerno pupuntahan po natin habang buhay. Yun po ang dahilan ng sacrifice po ni Jesus Christ na anak ng Diyos sa cross, to pay the sin and hell na pupunta ng tao. Yung para sa ating pong parusa, si Jesus po ang tumanggap. Na po siyang tumanggap. Ang deserve yung parusa na para sa atin. Kasi binayaran niya yung sin at impyerno pupuntahan po natin. Kaya po si Jesus lang po, na anak ng Diyos, ang Savior, wala nang iba. Sa silong ng langit, sa pangalan niya lang matatagpuan ng kaligtasan. Wala na pong iba. Wala pong dagdag. Only Jesus Christ lang po na anak ng Diyos ang paraan ng kaligtasan. Wala na iba. Na ating Panginoon God po si Jesus. Wala nang iba. Siya lang nag-iisa po. So, walang dagdag, siya lang ang paraan ng kaligtasan. Si Jesus lang po na anak ng Diyos. Yan. Dito sa sinabi sa Bible sa verse ng Savior. Wala nang iba. Ngayon po mga ka-viewers, may sinabi din po ang Diyos sa Bible na command. Ito po. Sabi po sa Acts chapter 20 verse 21. Ayun. Verse 21. Acts chapter 20 verse 21. Sabi dito, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Sabi mga ka-viewers, sinabihan po ng mga lingkod ng Panginoon, itong mga tao, yung lahing mga Hudyo, tapos mga lahing Greeks po. Sinabihan sila ng mga nangaral ng salita ng Diyos na ginagamit ng Panginoon Jesus, ng mga disipulo niya. Yung mga Hudyo po ay sinabihan ng salita ng Diyos na sabi po dito, kayo'y magsisi at tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Diyos na buhay at sumampalataya sa Panginoon Jesucristo na ating Panginoon. Yan po sabi ng Bible. So, ibig sabihin mga ka-viewers,
Para alam nyo din po yung background, yung mga Hudyo po, napakagagaling nila sa kautusan, mga Pariseo. Dalubasa sila dyan. No po. Tapos, yung mga Pariseo po, mga reliyosong tao, tas puro pera. Ang mahal nila ay, ang Diyos nila yung pera. Kaya sinabi po ng salita ng Diyos, sila magsisi tumalikod sa kasalanan. Talikuran nila yung maling panampatayan nila na sinamba nila na Diyos na patay. Yan. Yan ang gusto po ng Panginoon Jesus. Magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya sinabi po dito sa Bible verse na to, manumbalik sa totoong Diyos. At sumampalataya sa Panginoon Jesus. Yun ang totoong Diyos. Yun. Tapos yung mga Greeks naman po, yung mga Greeks po, pagkakaano ko po ano ko lang po naaral ko siguro sa YouTube, nakita ko o sa mismo sa Bible, napakinggan ko sa preaching po ng salita ng Diyos, na yung mga Greeks po na mga tao na to sumasamba po sa iba't ibang uri ng mga Diyos kung ano-ano. Kaya sinabihan din po sila ng salita ng Diyos, sila yung magsisi at tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Diyos na buhay at totoo at sumampalataya sa Panginoon Jesus. Yun ang sabi po ng Bible sa mga tao na yun. Sabihin, tatalikuran po nila maling panampatayan na sinamba nila na Diyos na patay at sasampalataya sa totoong Diyos na buhay sa ating Panginoon Kristo po na God. Yan. Yan po sabi ng Bible. Okay po? Ngayon po, meron pa sinabing Bible verse po sa Romans chapter 10 verse 9. Ito po. Sabi po dito sa Romans chapter 10 verse 9. Basahin po natin. Romans chapter 10 verse 9. Sabi po dito, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Yan po sabi ng Bible. Yan po, mga ka-viewers, yung ibig sabihin po niyan sa Tagalog, kung iyong ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na binuhay siya ng Diyos, sabi po dito, kay maliligtas. Yan. Hindi po ko nagkakamali. Kay maliligtas. Sabihin po mga viewers, ipapahayag, magsasalita. Sasampalataya po sa Panginoon Jesus ng buong puso. Wala nang iba. Ngayon po, prayer po yan sa Diyos. Tayo po yung magpa-pray ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Diyos. Okay? Pray po tayo mga viewers ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Diyos. Yun po yung sabi sa Bible. Pipikit po tayo, mananalangin, at masabay po sa panalangin, pero ang kausap po natin ang Panginoong Diyos. Si Jesus po na Panginoong Diyos natin. Yan. Pray po tayo, tumikit, sumabay sa panalangin mga ka-viewers. Panginoong Hesus, inamin ko po na ako'y makasalanan at nagsisisi ng buong puso at humingi ako ng tawad ng buong puso ko sa inyo, Panginoong Hesus. At Panginoong Hesus, tinatanggap ko po kayo, ang tagapaligtas ko at Savior ko ng buong puso ko. At Panginoong Hesus, kabagan kaawaan niyo po ko, nailigtas niyo po yung kalo ko sa impyerno habang buhay. Ako isang makasalanan na mapapahamak doon. At Panginoong Hesus, bigyan niyo ko change life, bagong buhay, at masunod po yung kalooban niyo sa buhay ko, God, at salita niyo sa Bible. At Panginoong Hesus, ma-encounter ko po ang pag-ibig niyo at relasyon po sa inyo, Panginoong Hesus. Salamat po. At magkaroon po ng relasyon sa inyo, Panginoong Hesus. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ngayon mga viewers, may promise po si God, panghahawakan nyo ito. 4 po ito, kung di ko nagkakamali. 4. Sabi po sa John chapter 1, ayan, sabi po sa John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Sabi dito, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name.
Sabi mga ka-viewers sa Tagalog, sino mang tumanggap sa Panginoon Hesus ay binigyan na ng karapatang maging anak ng Diyos. Para lang ito sa sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sabihin mga ka-viewers, kung totoo yung pagtanggap nyo at pagsampalataya sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos, sabi ng Bible, naging anak kayo ng Diyos ngayong araw na to. Sabi ng Bible, binilang tayo sa pamilya ng Diyos. Sa langit na pupunta at hindi na sa impyerno. At the same time, hindi na tayo kabilang sa pamilya ng demonyo, Kasi nasa Bible din po yun. Ayun po pangawakan yung promise po ni God sa Bible. Sunod po, yung John 3:36 po. Ito po, pangawakan niya din po itong promise ni God. John chapter 3 verse 36 po. He that believe on the Son hath everlasting life. And he that believe not the Son shall not see life, but the wrath of God abide on him. Sabihin mga ka-viewers, sabi dyan, sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, sino po yun? Si Jesus yun mga ka-viewers na anak ng Diyos. Sabi sa verse po na ito, ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga ka-viewers, kung kayo totoong sumampalataya sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos at tumanggap at nagtiwala na Savior nyo sa Kanya, wala na iba. Sabi ng Bible verse, mayroon na kayong buhay na walang hanggan. Pero sabi din ng Bible, ngunit ang hindi sumampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus, ay walang buhay na walang hanggan, kundi nasa kanyang galit ng Diyos at parusa. Saan po? Doon pa rin sa impyerno. So kung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos, meron na po tayong buhay na walang hanggan. Ngunit kung hindi tayo sumampalataya sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos, wala po tayong buhay na walang hanggan. Kaya yun po pangawakan niyo po itong promise ni God. At mga viewers, dalawang verse. Yung Romans 6:23 mga ka-viewers, Romans 6:23. Ito po, pangawakan yung promise ni God po na ito. Romans 6:23 po. Sabi dito, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So mga ka-viewers, kung kayo totoong tumanggap sa Panginoon Hesus na Savior nyo at sumampalataya ng buong puso sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos at nagtiwala, sabi po ng Bible verse, meron na kayong buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos. Si Jesus po yun, na anak ng Diyos, regalo ng buhay na walang hanggan na magligtas sa atin sa impyerno. So pangawakan niyo po yan, yung pangako ng Diyos na yan. Kung kayo'y tumanggap at sumampalataya at nagtiwala kay Jesus na Savior nyo, wala nang iba, yan po natanggap nyo na promise ni God. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan, regalo ng Diyos. Si Jesus po yun, anak ng Diyos, na magligtas sa atin sa impyerno. Opo. Tapos yung last verse. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 po. Ito, sabi po dito, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. So, ibig sabihin mga ka-viewers, sa bagat biyaya lang ng Diyos, naligtas tayo sa impyerno. Regalo po ng Diyos, hindi sa ating sarili. Baga po hindi tayo deserve, hindi tayo karapat-dapat, pero naligtas po tayo sa impyerno, sa bagat biyaya ng Diyos, dahil sa panampalataya sa Panginoon Hesus. Doctrine po yung ni God sa Bible, saved by grace through faith alone to Jesus Christ our God. Yan. Sa bagat biyaya lang po ng Diyos, naligtas tayo sa impyerno. Kumbaga po, hindi tayo karapat-dapat, hindi deserve, pero naligtas sa impyerno sa bagat biyaya ng Diyos. Hindi sa ating sarili. Regalo po ng Diyos. Sabihin, napakagandang pangako ng Diyos yung natanggap natin, na gift. Hindi po sa ating sarili ang kaligtasan. Wala po. Tapos sa verse 9 naman po, yung sinabi ng salita ng Diyos, hindi sa mabubuting gawa po, kaya tayo maliligtas sa impyerno o mapupunta sa langit. Lahat po ng uri ng kabutihan, hindi po yan ang magliligtas sa atin. Yung mabuting gawa, hindi po yan magliligtas sa atin sa impyerno o magdala sa langit. Zero. Kahit lahat po yung mabuting gawa, hindi po yan magliligtas sa atin sa impyerno o magdala sa langit. Zero po. Hindi po yan ang paraan ng kaligtasan. Okay po? Wala po doon. Pero sinabi po sa Bible mga viewers, ng salita ng Diyos, tama pong gumawa na mabuti kalooban ng Diyos.
Pero hindi po yun ang paraan ng kaligtasan. Sabi din po sa Bible. Opo. So in verse 8 lang mga ka-viewers, habag awa lang po ng Diyos, naligtas tayo sa impyerno. Yun po ang pinakamagandang kayamanan, regalong matanggap natin sa Diyos. Habang buhay po maligtas sa impyerno, habag awa lang ng Diyos. Ayan po yung doctrine ni God, sa habag at biyaya ng Diyos, kayo naligtas dahil sa panampalataya, hindi ito sa inyong sarili, ito yung regalo ng Diyos. Yan po ang doctrine ni God sa Bible. Saved by grace through faith alone to Jesus Christ our God. So salamat mga ka-viewers. Ang papuri sa Diyos ang kaluwalhatian, at sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos. Ang kaluwalhatian, papuri sa Kanya. At sa ang Panginoon ng magligtas sa kapangyarihan niya at pangungunan niya, hindi po ako. Salamat po at ang Diyos at karunungan power niya. Salita niya sa Bible, ang mapuri at mahayag lang. Not me, no? Salamat po. Yun lamang po yun. Bye-bye po.